Shoutout and thank you sa ating mga YouTube channel members Juliet, Mildred, Julian, Maya, Michael, Rosel, Vel, Belen, Melinda, Rodora, Mango Pie, Alejandra, Vel, Jane, and Eddie. At shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluwap, Emily, Melinda, and Grizel. Thank you! Sa mga gusto mag-avail ng private or personal reading ko, dumiretso po kayo sa aking FB page kung balak nyo mag-book or mag-inquire. Thank you. Hello Capricorn, kamusta? Ito yung reading mo for September 12 to 18. Pero itong reading ko na to is timeless. Kaya kahit kailan mo man ito mapanood. Maraming salamat sa pag-drop by Capricorn para manood ng aking reading. So, tignan na natin ano yung mga mensahe na makukuha natin sa mga cards. Ano yung mga dapat mong malaman. Ayan, ano ko lang kayo, alert ko kayo Capricorn, kung di mo pa nalalaman, meron pong mga gumagaya ng page ko. Actually, matagal na. Kaso parang parami ng parami. Marami na rin ako na-report. At yun nga, ang ginagawa nitong mga impersonator nung page ko, kinukuha nila yung aking pictures, ginagamit nila, sinusuot nila yon, pati name ko, and pati content ko rin. So, di ba? Napaka-unfair kasi gagawa ka ng content tapos kukunin lang nila, nanakawin lang nilang ganun. O diba? Ang bongga nila. So yun lang, huwag kayong magpa-scam sa mga ganun. Usually kapag may nag-PPM sa inyo, nag-o-offer ng anik-anik o nanghihingi ng anik-anik, hindi ako yun. Yung ano ko po, page po yun. Hindi po ako profile na private profile na pwede ako mag-add friend. Hindi po. So, yun. Pala, tandaan yun. Tsaka, titignan nyo lagi yung date. Alin yung mas nauna. Kung halimbawa, may duplicate yung ganong content ko, o tignan nyo, sino ba yung mas unang nag-post dito? Basta, make sure na lang na pina-follow nyo yung official page ko para hindi po kayo ma-scam ng mga ganyan. Sige, tignan muna natin ano yung mga energies ng love life mo. No, tandaan nyo lang, ito ay collective reading lamang. For sure, hindi po makaka-relate ang lahat dito kasi hindi nyo naman po ito personal reading. So, itong reading na to, pwede rin naman yung mga cross-watchers dito. Or kung alam mo yung Sun, Moon, Rising, Venus signs mo, mas maganda. Kapanood mo lahat yung mga placements mo. Kung hindi nyo po alam yun, search nyo lang sa Google how to calculate your birth chart. Meron kang divine masculine, yang energy. Ay, yang energy. Hindi young, hindi bata. Ay, yang. Ayan. Yang. Ay, nako. Parang ang toxic ng energy mo dito, Capricorn. Hindi naman sa pag-ano. Para kasing meron ditong habol ng habol. O merong gustong maghabol, habol ng habol. Okay, meron ding hindi truthful dito, may maskara. So, ibig sabihin pwedeng nagpipretend siya. Halimbawa, ito yung pinoproject nitong person na to, pero deep inside, hindi talaga yun yung totoo. Pwedeng nagpapanggap siya, parang impersonator nga, no? Parang chinichika ko kanina na nangaagaw lang ng mga content ko, no? So, yun, pwedeng itong person na to, iba yung pinoproject niya, pero iba rin yung totoong siya, ugali niya, pagkatao niya, or feelings niya. Kasi parang may pretending dito, Tsaka wearing a mask. Kasi iba ganun, minsan nakala mo okay lang sila, na parang nakangiti-ngiti, hindi mo alam, meron palang iniinda or meron palang galit sa'yo, diba? Okay. Pero meron din binabanggit about bluff.
Pag sinabi nating nagbabluff Capricorn, pero parang puro drawing lang sinasabi nitong person na to. Yun yung sinasabi niya, pero hindi naman yun yung actual na gagawin niya, or wala naman kasi talaga siyang plano na gawin yun. Parang ano ka lang, chinichika ka lang. Yun nga, sabi ko nga, pwedeng drawing lang. May energy dito ng someone who is mas dominant. Mas dominant kesa sa inyo. Kung yung isa, yun yung isa yang. Ito yang eh. So, siya yung outward. Hindi siya yung passive. Siya yung mas dominant na energy sa inyo. O baka meron ding energy ng pagiging dominante dito sa relationship ninyo. Wherein mas gusto, etong person na to, gusto niya siya yung siya yung magko-control ng relationship, or siya yung mas, ano ba tawag dito? Basta mas dominante itong person na to. Hindi ko alam kung sino sa inyong dalawa yan. Bahala ka nang magtag Capricorn. Kumbaga, 'di ba, minsan sa mga magjojowa, minsan yung isa siya yung siya yung tahimik, tapos yung isa yun yung madada. kung baga, yung isa passive, yung isa naman bully. Minsan may ganun eh. So, eto, mas siya. Mas yung personality niya. Mas malapit doon sa yung mas dominante. Oh, so, ewan ko pero parang may nadedetect akong energy ng lalaki na may mapiling siguro tong person na to. Yung feeling, yun nga, parang pwedeng habulin din talaga kasi siya. Oo, baka may pagkapabling. Lalaki energy eh. And yun nga, parang feeling guwaping siguro, heartthrob, baka feeling niya maraming naghahabol sa kanya. Baka naman literal talaga na maraming na-attract dito or naghahabol dito sa person na to. Kasi siguro nga good looking siya. Tingnan pa natin yung iba mo pang cards. Ay, nakalimutan kong banggitin, may binabanggit na exaggeration dito. Pag exaggeration, hindi naman talaga ganun, pero parang pinapabongga, no? Halimbawa, may exaggeration eh. Parang yan, nagpipretend siya na, na ganito ganyan, pero actually hindi naman ganun kabongga or hindi naman ganun kagrabe. Kumbaga parang namamagnify, na e-exaggerate kahit na mali, kumbaga parang maliit na bagay na parang pinoproject na malaki, pero actually maliit na bagay lang. Oo. Yan, pwedeng ganun. Okay, may fire sign energy ka dito. Baka meron kang fire sign sa chart mo, may makakadeal ka na fire sign. Meron ding air sign. Tsaka Scorpio energy. Bottom ng deck mo, meron kang sun card. Wow. Okay, so mukhang may moment dito. Moment talaga. May moment or sitwasyon dito, Capricorn, na kailangan mong maging confident, malakas ang loob mo, or ikaw yung mag-initiate. Kaya pala, meron kang divine masculine or young energy. Kasi ito, sa ilalim mo is King of Wands. So, ito sinasabi dito. Parang leadership role yan, wherein, malakas yung loob mo, ikaw ikaw mauuna, mag-i-initiate. Baka sa'yo kailangan talaga manggaling. Maging confident ka, lakasan mo yung loob mo. Kumbaga parang
Ito yung mga situation na ano eh, kung hindi ka mauuna, walang may gusto, walang may gustong gumawa or mag-umpisa. So, ikaw na. No, parang ito yung sitwasyon. Kung ano man, paano man yung nagre-relate sa iyo. No, mukhang ikaw talaga yung mag-i-initiate dito para yung iba, susunod na lang din. Di ba minsan ganun, no, naalala nyo pag estudyante tayo, parang nagtitinginan or nagpapakiramdaman eh, 'di ba? Minsan sa classroom, sino ba yung mauuna? Parang gano'n. Minsan talagang wala eh. Patigasan, wala talagang magkukusa. Pero yun na nga yun, parang ito na nga yun. Either yun, ikaw mag-initiate, ikaw magkukusa, no? Situation wherein may mga ganyang eksena. Pagiging indecisive, pwedeng yan yung maging problema mo ngayong September or itong September 12 to 18, Capricorn. Pagiging magulo ng isip, pwedeng hesitation, kasi nga hindi mo alam eh, ano yung dapat mong gawin. So, conflict yan pagdating sa iyo kasi lalo na kung kailangan mong mamili ng path, mamili ng side, or ewan ko, kasi parang choice or decision to make. Yun yung tinutukoy dito. Sa tingin ko, pakiramdaman mo, dapat ma-discern mo. Use your own judgment pagdating dito sa bagay nito. Huwag kang mag-rely doon sa mga sabi-sabi, sulsul ng iba. Pakiramdaman mo mabuti situation, ikaw mismo mag-analyze sa sarili mo, Capricorn. Yun yung gawin mong basis ng iyong desisyon. Pinaka-wise na pwede mong gawin. At 13 is Death card, Broom. Iniba kasi dito sa deck na to. So, ito si Scorpio energy. Parang ending naman eh. Usually ending si Death card. Hindi may machuchugi guys hindi may matitigok. Kasi iba na associate nila may matitigok. Ibig sabihin nito merong transformation. Merong something na matatapos. Meron ka nga dapat i-declutter dito, pwedeng may dapat nang i-let go, meron talagang something na magtatapos na, or kailangan mo nang i-release. Ayan. Pag di-declutter, yun yung release eh. Siguro kailangan mong mag-unload. Ano ba to? Mga emotions ba to? Or literal, nagje-general cleaning ka ba? May mga kailangan ng decluttering to give way for something. May bagong paparating sa iyo after netong ending na ito. Kumbaga sa bahay, kailangan ng general cleaning, kailangan ng i-rearrange yung mga gamit, tapon na yung mga kalat-kalat dyan, na hindi na dapat nag-i-stay dyan. Merong ganun. Ayan there is something better na paparating sa iyo. Kaya kung ako sa iyo, kung ano man yung mga nandyan, na hindi na dapat nandyan, whether mga material na bagay yan o hindi, emotions o kung ano man, get rid mo na yung mga dapat i-get rid na yan. Kasi nagiging blockage lang yan, Capricorn, sa iyo. Instead na instead na lumuwag, matanggal yung blockage, kumbaga pwedeng nakikip ka ng mga bagay-bagay, material man yan o hindi, na hindi na dapat nag-i-stay dyan kasi tapos na. Mag-focus na lang sa kung anong paparating na bago. The Sun card, ayan, after ng ending, may happiness na paparating sa iyo. Sun card. Pagbigyan mo yung sarili mo na maging masaya uli. Okay, so baka may kinalaman din sa love life yun Parang yun yung napipick up ko energy eh.
Tama yun. Kung hindi naman na yun talaga nag-work, kung nag-end na nga talaga, it's a time na na dapat nang tanggapin, yung mga dapat tanggapin, i-release na yung dapat i-release to make way or give space para sa mga bagong paparating sa'yo, which is ito, Sun card. Sa period ng pagiging okay uli, manunumbalik yung sigla, yung happiness, yung health, magiging maaliwalas na uli yung mga bagay-bagay. Kasi Sun card yan eh. So, this is a yes card. All is well. Positive card. So, kung ito ay nagsisimbolize ng yes. Yan. Indication ng yes. O kung may mga bagay ka man na gustong mabigyan ng confirmation, clarity, yan, answer, it's a yes card. Happy times are coming, yun lang ibig sabihin para sa'yo. May nakalaan na magagandang bagay and happiness. Ngayong September sa'yo, Capricorn. Yan ba natin yung iyong mga paparating na cards, no? Iba pang cards. Oop. Wow! Recognition, reward for merit. So, hindi mababaliwala yung mga efforts mo, kasipagan mo, Capricorn. Mabibigyan ka pa nga ng dyan, ng reward at saka merit. Deserve mo yan. Major challenge to overcome. Wow! Baka may mga incentives ka dito may September. O baka employee of the month ka, top performer ka, ganyan-ganyan. Meron kang malaking challenge na mapagtatagumpayan, malalagpasan, masosolve ngayong September, Capricorn. Importante kahit gaano man kalaki yung mga challenges na yan, ganun din kalaki yung ating faith na ma-overcome natin lahat. Finger, may tinuturo yan, Ito yung person na nagbabluff, ang tinuturo niya, warning you of a problem either now or in the near future. Ayan, pwedeng ngayon na raw or near future na talaga. Problem sa meron. Hindi man ito yung person na nagpipretend, nagbabluff, nag-i-exaggerate. Pwedeng ibang problema. Warning yan. Meron ng something dito sa present mo nagmamanifest na or asap paparating na yung problem na yan. Pero kung mag-alala kasi nga, kung ano man problem yan or challenge yan, ma-overcome at ma-overcome yan, Capricorn. Someone behaving stupidly daw, kung sino man ito. Kung ano man ang magiging effect neto. Kung sino man tong person na nagbe-behave ng ganyan, for sure, magkikreate ng yan. Magkikreate ng problem. Baka yun na nga yun tinutukoy. Baka manakit ulo mo dyan dahil someone is behaving ganyan. Stupidly. Diba? Bull. Do not back down. Wag na wag kang mag-give up. Kasi ma-overcome mo yung major challenge na yan. Hindi ito yung time na babahag yung buntot mo. Sabi nga diba dito, maging confident ka, lakasan mo loob, sabi ni King of Wands, kung kinakailangan. So, dapat lalong mas ipakita mo na you are strong. Na hindi ka basta-basta bibigay. Aatras sa laban na yan, kung ano man yung challenge na yan. Yan Meron naman tong mga kumakalaban sa iyo, mga tao man yan, sitwasyon. Pakita mo kung anong boost mo lahat ng lakas mo, anong meron ka. Na wag kang magi-give up basta-basta. Kasi masusurvive mo yan, mau-overcome mo yan. Spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. Diba? Parang yun sumasabi. Parang yung sinasabi dito kanina kay Sun card na merong something na mabibigyan ng confirmation, kaliwanagan. Yan May enlightenment torch yan kaliwanagan. Ito ring Sun ganun din. Baka merong issue or matter
na mabibigyan ng kaliwanagan para sa iyo. Ngayong week na ito or ngayong September, Capricorn. Magsished ng light o awareness o baka merong realization, aha moment. Yan. So, eto yung mga energies na na-pick up ko na dito sa reading mo. Sana kahit papaano makatulong sa iyo ito, Capricorn. Take care. God bless. Babush.